Alam niyo mga bay, napakaganda ng ginawa dito ni Senador Rapi Tulfo sa kanyang ginawang parang panukala dito sa snake bites. Dahil sa hindi nyo nalalaman sa mga probinsya, lalo-lalo na dun sa amin, kapag nakakagat po kayo ng isang ahas, kasi yung daanan kasi namin doon, yung parang tao lang dumadaan, tapos yung gilid, bawat gilid, damo. Parang kung sa amin ba, kugon, di ba, damo. Ngayon, nangangagat yung mga hindi natin nalalaman na yung dinadaanan natin ay may ahas na pala. Kasi nga, ang daanan doon sa amin tao lang talaga nakakadaan. Hindi pwede yung mga sasakyan kasi nga damo papuntang kabundukan. Kaya hindi namin namamalayan na natutuklaw na kami ng ahas. Lalo-lalo na kung nasasagi sila. Diba? Yung nasasagi sila, siyempre sa sobrang gulat nila, yung bigla na lang manunuklaw, tapos tatakbo na. Hindi na nalalaman kung ano nakatuklaw. Pero dahil sa kagat ng dito sa binti, sa paa, dahil sa tama ng kanilang ngipin, ay malalaman na lang na ahas. Tapos bigla na lang mangingitim, patay na, mamamatay kapag nangitim na. Hindi naman pwede maitakbo dun sa ospital dahil bundok yon. Bago mo pa maitakbo dun sa pinakabayan namin, wala na, patay na rin dahil nga sobrang layo. Ganun ang nangyayari dyan. Ngayon, kung itong ginagawa ni Senador Tulfo na snake bites na gagawin niya, ay sana yung mga doktor mailapit doon sa pinakabayan, pinakabundok na talaga. Dapat mayroon din sila doon na heart center para kahit paano maagapan ng mga nakakagat na ahas. Kasi ganyan nangyayari sa amin Ilang beses na ako nakakita ng nakagat na ahas na kinakamatay na lang dahil unang-una nakagat tapos nangingitim na lang siya, yun, namatay na, wala nang nagagawa. Hindi naman kaya, may gumagawa naman na albularyo, kaya lang hindi na kinakaya dahil iba talaga yung ng ahas, rabies, matindi talaga. Ang hindi lang namin nalalaman kung anong klaseng ahas kasi gumaganon sa damuhan, tumatakbo, ang bilis. Pero ang kulay, nakikita namin. Iba't ibang kulay, may dilaw, may brown. Hindi kubra, walang kubra doon sa amin Tapos mayroon medyo puti. Yun yung mga madalas na kumakagat sa amin doon na mga ahas. Kaya napakaganda nito ng gagawin ni Senador Rapi Tulfo. Tingnan nyo naman, yung mga senador sumang-ayon dito dahil alam nila, nakakaranas sila ng ganyan. Alam nyo kung tutuusin, hindi na dapat ito, wag na dapat ito pansinin ni Senador Tulfo kung talagang wala siyang pakialam sa mga maliliit. Hindi na dapat ito papansinin dahil kahit kailan hindi naman talaga ito makakagat ng ahas ito si Senador Tulfo Di po ba? Dahil unang-una napakalinis ng bahay, mayamang ganyan na lagi nakakotse, wala sa kabundukan. Kaya kung tutuusin, wala na siyang pakialam. Pero dahil sa ang puso niya talaga nandun sa mga maliliit, ayan, gumawa siya ng paraan at kaya nagkaganyan. Diba? Ayan. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon dahil sa lapit sa kanya, humingi ng tulong sa kanya, dahil siya nakarating sa kanya, ayun, ginawa niya ng paraan para may sa batasan na ito at para matulungan na rin yung mga doktor natin, mga doctors natin, di po ba? Sa iba't ibang kapuluan. Di ba?
Good afternoon, Mr. President, distinguished colleagues. Simple lang po ang aking katanungan sa inyong lahat. Kayo ho ba ay naahas na? Napalingon ho kayo lahat, ano? I ask this question not figuratively, but literally. If I may, Mr. President, let me shed light to what is happening to our people. Last month, I visited Isabela. There, I was able to talk to some of our farmers, and one of them told me a very sad story. Isa sa mga kasama nila ay nakagat ng isang Philippine cobra sa talampakan nung siya'y naghahabol ng daga sa kanilang bukid. Agad-agad nila sinugod sa ospital ang magsasaka. Pero doon walang nagawang mga doktor kundi paupuin na lang sa emergency room ang biktima. At dahil walang anti-venom sa naturang ospital, hinintay na lang nilang pumanaw ang kanilang kasamahan. Talamak po talaga ang insidente ng kagat ng ahas. In a study of the National Center for Biotechnology, Information and Health and Economic Impact of Snake Bites in ASEAN countries published in 2022, there are about 13,377 snake bite victims per year in the Philippines, with 550 resulting in death, while others are amputated. But how accurate is this survey? This study is conducted by a foreign organization. But with the numbers we have, this is an urgent matter. I immediately filed a resolution for the Committee on Health last April 16 to look into this concern. And I posted this matter on social media to alert the authorities and also to make people aware of the need to be careful about snake bites. Kasi nga po, wala namang agarang lunas sa lahat ng lugar dito sa Pilipinas. Mr. President, RITM is the one that supplies the anti-venom. It depends on the hospital if they will purchase. If they purchase and there's no snake bite incident, then it is a loss for the hospital. Ito po ang report na galing sa isang health forum sa Cebu kung bakit hindi available ang anti-venom sa mga ospital. This is a public health concern that we must address. It is very elitist that this matter is not given importance just because we in the metropolitan do not feel the burden of snake bites. Pero ito po ay dama sa mga rural areas, sa mga magsasaka, sa mga nakatira malapit sa mga sapa at ilog, at sa mga nakatira malapit sa gubat at masusukal na lugar. Mr. President, if we ensure that there are anti-venom supplies in crucial regions of the Philippines, and there are trained personnel in the health centers that could diagnose the snakebite victim and administer the anti-venom, then there will be no need to kill these threatened cobra species. Mr. President, given that our country is mostly composed of agricultural rural area, it is a must that crucial regional hospital be required to carry antidotes to various venomous animals found in the Philippines, most especially to cobra venom. Let us prioritize the funding of research to perform a comprehensive data collection on health and economic burden of snake bites so that we could develop strategies to address the problem. Ako po'y nakikiisa sa concern na rinaise ni Senator Tulfo. And of course, we wanted to commend him for raising this very important issue. So thank you to our speaker, Senator Tulfo, for bringing before us another very interesting topic, Mr. President. Ito parang mga topic ito na hindi natin malalaman nito unless isumbong sa atin eh. So talagang yan po talaga ang tatak po ng ating senador na lahat ng ilapit sa kanya ay nakikita niya yung importansya at dinadala naman niya sa ating atensyon. So thank you very much, Mr. President. Thank you to Senator Thank you, Tulfo. Mr. President. Yes, thank you to Senator Tulfo. Hindi niya na pinapabayaan. No, regardless it's a small topic, he will look into it, talagang aksyonan niya. Yun. Para sa akin, napakaganda ng ginawa nito ni Senador Tulfo. Dahil para sa mga maliliit talaga yan. Kung totoosin niya, tulad ng sinabi ko kanina, kung totoosin, wala na siyang pakialam dyan. Diba? May mga doktor naman kayo dyan, parang ganun. Pero ginawa niya pa rin ng paraan para magkaroon naman ng magkaroon ng karugtong ang buhay ng mga maliliit.
Tsaka tama rin itong mga senador na to na sumasang-ayon na dahil sa sumbong kay Senador Tulfo, nagagawa niya ng solusyon at nakakarating sa Senate ang mga ganyan problema. Di ba? Malaki man o maliit, dapat aksyonan. Dapat solusyonan. Para kung maliit, sabihin na natin, pagpalagay na natin maliit ang problema na yan na nakagat, sabi ni Senador Severi. Kung hindi mo masolusyonan yan, na nakagat ka, lalaki yan. Lalaki, mamamatay, lalaki ang gastos, diba? Parang ganun ang mangyayari dyan. Kaya saludo dito kay Senador Tulfo.